Malaking tulong sana para sa isang lola ang natatanggap na ayuda mula sa 4Ps para sa inaalagaan niyang apo. Pero bigla na lamang daw yang nahinto noong 2022. Inalam ng inyong kapuso action man kung bakit. Isa ang 61 anyos na si Emma sa mga dumulog sa serbisyong resibo caravan nitong Hunyo. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa GMA Action Center. Isinangguni niya ang nakintong benepisyo mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na aabot sa halos 2,000 piso kada buwan. Guardian pa naman siya ng apong 15 anyos at kasalukuyang nasa high school. Ang gusto kong malaman ay kung maibalik kami sa 4Ps ulit. Kayo ho ay natigil na tumanggap ng 4Ps benefits taong 2022? Tama po? Paano nangyari yun? Hindi ko nga rin po alam kung paano nangyari yun dahil yung eskwela ko na apo ay inilipat ko sa Cavite. Oh. Tapos ay simula noon, hindi na nakatanggap. So narito na po tayo sa Action Center. Sa tulong ho ng mga taga-DSWD, ilalapit natin yung concern ni Lola. Paliwanag ng DSWD, na-delist o naalis sa listahan si Emma dahil wala na sa poder niya sa Camarines Norte ang kanyang apo na siyang monitor child ng kanilang programa. Ito kasing bata na minomonitor under her household, nag-move out. Meaning to say, pumunta doon sa Bulacan. Opo. So, doon siya nag-aaral. Opo. Sa mga pagkakataon daw nalilipat ng tirahan ng monitor child, dapat ay pinapaalam muna ito sa kinatawan ng DSWD na kung tawagin ay municipal o city link para patuloy pa rin silang ma-monitor ng ahensya. Based doon sa case na nanay, ulitin lang po namin, no? Magsasagawa po tayo ng grievance. I-assess po natin sila sa case management kung pwede pang mag-appeal. Daraan daw sa masusing proseso ang review at validation na hindi raw bababa sa 6 na buwan. Tututukan namin ang idinulog na yan ni Lola Emma. Para sa inyong mga sumbong, ipadala lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Abala ang tila dulot ng isang self-service car wash sa Maynila. Matapos pwestuhan ng isang kalsada sa Maynila, hindi yan nakaligtas sa lente ng inyong Kapuso Action Man. Animoy simpleng car wash lang ito sa Tondo, Maynila. Pero malaking perwisyo na raw ito para sa ilang residente dahil ang car wash ginagawa sa mismong kalsada sa kanto ng Rodriguez at Playa Street. Ang inirereklamong self-service car wash na nagkakahalaga ng 5 piso via vendo machine, ginagamit maging ang bangketa na para sa pedestrian at di yan nakaligtas sa lente ng inyong Kapuso Action Man. Aming ipinarating ang sumbong sa Manila Traffic and Parking Bureau na agad nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Obstruction po, kasi pedestrian po yan, no? Kawawa naman po yung mga naglalakad, sa kalye na po lumalakad, lapitin pa naman ng disgrasya yan. Kayo may-ari? Opo. Bawal po ito. Una, bangketa po ito. Opo. Lakaran po ng mga tao. Opo. Kinaharangan po natin ang mga motor. Sana naman po, maunawaan ninyo, ha? Yung pa isa, yung permit natin, kuya, kumukuha ka ba ng permit sa City Hall para mag-business ka ng ganyan? Dapat yan ang mga namin. Hindi mo po parusan po, sir. Bendo lang po naman po ito. Sunod na lang po tayo, ha? Para wag tayo magkaroon ng problema po. Nangakong magko-comply ang may-ari ng car wash. Nagbigay na kami sa kanila ng abiso. Nagsabihan na namin sila na bawal po sila rito. Kaya pagka na inabot po namin sila ulit na nandiyan dyan sa bangketa, kukunin po namin ang motor. Mission accomplished tayo mga kapuso. Aasahan naming matututukan ng Manila Traffic and Parking Bureau ang lugar na yan. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, yak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.